Taong 2012, noon ay naghahanda na sanang bumalik ng kanilang bansa ang higit 30 anyos na babaeng Koreana na tawagin na lamang natin sa pangalang Lee Ruda matapos siyang makagraduate ng kursong kanyang inaral dito sa Pilipinas. Ngunit ang naturang babae ay hindi na nakabalik pa ng South Korea sapagkat natagpuan siyang wala ng buhay sa loob ng kanyang condo unit sa Mandaluyong City. Bagka sa kanyang liig ang mga kuko, tanda na siya'y sinakal hanggang malagutan ng hininga. Sa higpit ng seguridad sa kondominium na tinutuluyan ng biktima, ipinagtaka ng mga pulis kung paano napasok ng salarin ang unit ni Miss Lee. Ano nga kaya ang misteryong bumabalot sa kasong ito ng pagkakapaslang sa kawawang biktima na magpahanggang sa ngayon ay ipinagtataka ng mga investigador na humawak sa kasong ito? Alamin natin ang kwento sa likod ng pagkakapaslang sa kaawa-awang biktima. Isa ang GA Tower Condominium sa mga proyektong naitatag ng Globe Asiatic noong 2003. Isa ito sa mga high-rise building na makikita sa EDSA na sakop ng Mandaluyong City. Isa rin ito sa mga mamahaling condominium para sa middle to upper class ang uri. Kaya naman mahigpit ang seguridad sa naturang kondo na ating aalamin kung gaano nga kaya kaepektibo ang seguridad nito sa pag-usad ng ating kwento. Sa 16th floor ng GA Tower Condominium, tumutuloy ang estudyanteng South Korean na si Lee Ruda, alias Irene Lee. Nasa higit 30 anyos ang edad. Noong panahong iyon ay nagsisimula ng dumami ang mga dayuhan mula South Korea upang dito sa Pilipinas mag-aral ng English language. At isa si Irene Lee sa mga nagtungo ng Pilipinas upang mag-aral. Taong 2012 nang makatapos siya ng pag-aaral at noon ay nagbabalak na siyang umuwi ng kanilang bansa upang doon itayo ang plano niyang language school. Ngunit ang binabalak niyang ito ay hindi na natuloy pa sapagkat hindi na siya nakauwi ng kanilang bansa nang makatanggap ng report ang mga pulis Mandaluyong na may natagpo ang babaeng nakahandusay sa loob ng kanyang unit at wala ng buhay. Nang siya ay matagpuan, suot niya ang isang kulay asul na dress, ngunit wala itong suot na pangibaba at nakabalot pa ng kumot. Maayos ang buong unit at walang bakas na ito'y pinagnakawan. Kapansin-pansin din na buo ang kandado ng pinto. Tanda na hindi ito sapilitang binuksan. Maaaring kilala ng biktima ang kumatok, kaya niya ito pinapasok. Ngunit napansin ng mga rumespondeng pulis na naiwang bukas ang gripo sa lavatory sa loob ng CR. Umaandar din ang electric fan at TV. Nangdatna ng mga pulis ang crime scene. Ang isa pang naging kapansin-pansin para sa mga investigador ay ang mga makeup ng biktima na nakabukas at nakalagay sa table sa harap ng vanity mirror. Ayon sa ilang kaibigan ni Miss Lee, kilalang maayos at organisado sa kanyang mga gamit ang biktima, kaya hindi nito iiwanang nakakalat sa lamesa ang kanyang mga gamit. Kaya't ipinapalagay nila na maaaring nagme-makeup noon ang biktima dahil mayroon itong pupuntahan o kaya naman ay may inaasahan siyang bisita bago naganap ang krimen. Bukod sa mga nakitang ito ng mga investigador, wala na silang mahanap na mahahalagang detalye na makakapagturo kung sino ang salarin. Ipinalagay ng mga pulis ang anggulong pagnanakaw, ngunit hindi nila ito mapagtibay sapagkat hindi nila alam kung may nawala nga bang mahalagang gamit o pera dahil walang makakapagpatunay nito sapagkat mag-isang naninirahan ng biktima sa kanyang unit. Hindi rin uubra ang anggulong pagpapatiwakal dahil sa mga bakat ng mga kuko sa kanyang liig at nakuha pang takpan ng kumot ang kanyang bangkay.
Napagalaman din nila na bagamat nakitang walang saplot pang ibaba ang biktima, lumabas sa pagsusuri sa kanyang katawan na hindi ito pinagsamantalahan. Nagbigay ng pahayag sa mga pulis si Joseph John Cabrera, 32 anyos na Pilipino at nagmula sa mayamang pamilya. Siya ang nag-report sa mga pulis sa naganap kay Miss Lee. Dati raw niyang kasintahan si Miss Lee, pero nang matapos ang kanilang relasyon, patuloy pa rin ang kanilang ugnayan sapagkat magkasosyo rin sila sa negosyo. Noong tanghali di umano ng June 28, 2012, tinetext daw niya ito at tinatawagan sa dalawa nitong cellphone para sa kanilang business meeting ng araw na iyon. Pero hindi raw ito sumasagot, kaya inutusan daw niya ang kanyang driver na si Manny Guzman na sundan na lamang ito sa kanyang kondo. Pero pagdating ng driver sa kondo, ayaw itong papasukin ng guard kaya napilitan siyang sundan ito at magpatulong sa kaibigan ni Miss Lee na si Sokyong Shim upang makapasok sila sa unit nito. Nagpasama sila sa admin staff ng kondo upang puntahan si Miss Lee, pero pagdating nila doon, nakasara nga ang pinto, ngunit nagtaka sila dahil hindi ito nakalak. Nagulat daw sila nang madatnan nila ang eksenang hindi nila inasahan at noon nga raw ay nagmamadali na nilang inireport ang insidente sa pulis. Upang tingnan at pagtibayin ang pahayag na ito ni Cabrera, nag-request ang mga pulis na i-access ang CCTV na naka-install sa kondo. Nabanggit ko kanina na mahigpit ang seguridad ng GA Tower. Hindi kasi maaaring basta na lamang papasok ang kung sino-sinong tao sa loob, maliban na lamang kung ito ay susunduin mismo na may-ari ng unit sa lobby ng kondo. Iisa lang din ang access card na ibinibigay sa mga unit owner at kailangan pa itong i-request sa admin ng kondo kung kailangan ng duplicate na access card. Ngunit sa pagkadismaya ng mga pulis, ang mga CCTV ng kondo ay nakakabit lamang sa elevator at wala sa mga hallway ng bawat floor. June 27, 2012, nang muling makita sa CCTV si Miss Lee na mag-isang pumasok ng elevator hanggang sa makarating ito ng 16th floor. Mula noon ay hindi na siya muli pang nakita sa labas ng kanyang unit, kaya ipinapalagay ng mga pulis na maaaring may kasama ito sa kanyang unit. Napagalaman din ng mga pulis mula sa opisina ng GA Tower na nag-request si Miss Lee ng isa pang access card dahil nasira daw ang ginagamit niya. Pero ang naturang access card pala na hiningi nito sa GA Tower ay ibinigay niya sa noon ay kanyang nobyong si Joseph John Cabrera. Pero noong magkahiwalay sila ay hindi na ito ibinalik ni Cabrera kay Miss Lee. Sa puntong ito ng investigasyon, ituturing na sanang suspect si Cabrera sa krimen, pero nang i-check ng GA Tower kung ano ang ginamit na access card sa buong linggong sakop ang araw kung kailan naganap ang pamamaslang kay Miss Lee, napagalaman nilang ang tanging access card na ginamit ay ang kay Miss Lee. Isa pa, walang kahit na sinong bakas ni Cabrera ang nakuha sa loob ng unit ni Miss Lee. Hindi rin nakita si Cabrera sa elevator, kaya nag-back to zero na naman ang mga pulis sa kanilang investigasyon. Kung walang nahagip ang CCTV sa loob ng elevator, maaaring nasa 16th floor din ang hinahanap nilang salarin sapagkat wala namang ibang dadaanan sa pag-akyat sa bawat floor kundi ang elevator. Ang problema ay paglabas ng tao sa elevator, walang CCTV sa hallway ng bawat floor. Kaya imposible nang makita kung sino ang pumapasok sa bawat unit. Sa pagkakatuklas ng mga pulis sa bangkay ni Miss Lee, isang lalaking South Korean na nasa 30 ang edad, ang noon ay nagbigay ng kanyang pahayag sa mga staff ng GA Tower. Ayon sa kanya, hating gabi ng June 27, 2012, pasado alas 12 na noon, nang makadinig daw siya ng sigaw mula sa loob ng unit ni Miss Lee. Dinig na dinig daw niya ito sapagkat katabi lamang niya ang unit nito. Pagkatapos daw noon ay hindi na siya nakadinig pa ng kahit na anong ingay mula sa loob. Ikinagulat na lamang daw niya kinabukasan nang makita niya ang mga pulis at makitang
patay na pala si Miss Lee. Dagdag pa niya, inireport niya kaagad sa South Korean Embassy ang nangyari kay Miss Lee noong araw na natagpuan nitong wala ng buhay sa loob ng kanyang condo unit. Upang bigyang linaw ang mga pahayag na ito at upang tanungin muli ang lalaki tungkol sa iba pa nitong nakita o nadinig bago naganap ang krimen, nabigla ang mga pulis nang malaman na nakaalis na pala ito isang araw pagkatapos natagpuan na ang bangkay ni Miss Lee at sa kasamaang palad ay hindi na nila ito natagpuan. Kaya naman ipinapalagay ng mga pulis na ang lalaking Koreano na nga ang hinahanap nilang suspect sa pagpatay kay Miss Lee. Pero dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi nagawang masampahan ng kaso ang lalaki. Mahigit isang dekada na ang lumipas, ngunit magpahanggang sa ngayon ay wala pa ding lead upang bigyang linaw ang kaso. Kaya naman ito'y lumamig at tila nakalimutan ng buksan at ituloy ang investigasyon. Maaaring naging maraming balakid at nahirapan ng mga pulis sa paghanap ng lead sa kaso para sa ikalulutas nito. Pero kung naging porsigido lamang ang mga pulis at hindi tumigil sa kanilang investigasyon, maaaring nahabol pa nila at pwedeng mapanagot ang suspect. Dahil dito, ang kasong ito ay nananatiling malamig at hindi natuldukan.